Grabe yung snow ngayon dito sa airport mga kabayan, no? Kailangan linisin yan kasi may parating na nga na aeroplano. Grabe yung daming aeroplano dito mga kabayan. Ito may maliit dito na aeroplano. Private ata to. Ayan. Larga no. Ayan. You know the tire? There is also spike. No. Spike. Tire. Ayan. Yan yung pinakamalaking aeroplano dito. Magandang umaga sa inyo mga kabayan. Ngayong araw ay papunta tayo ng trabaho. Dadalhin ko kayo kung saan ako nagtatrabaho ngayon. Umaga pa lang dito, alas 5 ay gising na ako. Dahil nga alas 6 yung pasok namin. Tuwing umaga pala ay talagang napakadilim talaga dito sa Greenland. Madalas dito nag-i-snow at bihira lang talaga lumalabas yung araw dito. Ganito dito kapag panahon ng winter. Kabaliktaran naman dito sa panahon ng summer dahil buong araw naman ay talagang walang gabi kundi puro araw ang makikita mo. Ngayon ay dadaan muna kami dito sa tindahan. Tuwing umaga ay bumibili kami dito ng tinapay at kape dahil nga doon sa tinatrabahoan namin ay walang malapit doon na tindahan kung saan minsan ay nagugutom kami at tinatamad na kaming lalabas kaya bibili muna kami dito ng tinapay para makakain muna kami bago makapagtrabaho. Napakahirap dito gumising tuwing umaga dahil nga yung lugar nila dito ay malamig talaga sa buong panahon. Ang sarap talaga dito mga kabayan, buong araw ay masarap matulog. Kaya nga dito pagka galing namin pagkatapos ng trabaho, pagdating sa bahay ay naantok na talaga kami. Minsan ay alas 6 ng gabi nakakatulog na kami dito. Minsan nakakagising na kami umaga na din ng alas 5. Kaya mahaba dito yung tulog mo lalo na pagka ganitong panahon ay malamig talaga, ang sarap talaga matulog. Kaya napakahirap gumising sa araw-araw tuwing umaga dahil yung katawan mo ay parang kulang pa rin sa tulog dahil masarap itulog mga kabayan. Pero para sa pamilya ay gagawin namin kahit napakahirap dahil nga kung sa Pilipinas naman ay mas mahirap yung buhay namin doon. Kaya nga mga kabayan, nandito kami para sa trabaho para magkaroon ng kinabukasan yung aming pamilya. Dalawa na lang pala kaming Pilipino dito na nagtatrabaho sa company namin. Dati 10 kami pero nagtanggalan na. Kaya ngayon dalawa na lang kami ng aking kasama na Pilipino din. Ang ginagawa namin ngayon ay dito kami sa International Airport. Iba yung gumawa dito dati na mga electrician kaso nga ay na-exit na sila mga kabayan at wala na silang kontrata kaya kami ang pinadala dito para tapusin. Ito pala dito ay mga air cargo mga kabayan kung saan yung mga nanggaling na mga cargo ng mga gamit dito ini-stock. Ang ginagawa namin dito ay renovation at pinalaki namin dito yung stock. Ito kasi yung time na kung saan nag-open na yung International Airport dito sa Greenland. First time ito nag-open nitong November lang 2024 kaya maraming nagbago. Marami ng mga flight ang papunta dito at mga direct flight na din papunta sa iba't ibang lugar. Nagkakaroon ng mga delay dito sa flight, paglapag at paalis. Dahil mga kabayan, kung napapansin nyo, madalas dito mag-snow sa panahon ng winter at malakas din yung hangin. Bago lalapag yung eroplano mga kabayan ay kailangan linisin muna nila itong napakaraming snow. Kaya busy dito ang mga naglilinis. Pag ganitong panahon mga kabayan, walang tigil yung snow. Tapos mayroong lalapag na eroplano ay asahan mo mayroong delay yan sa flight at cancel flight. Grabe ang lakas mga kabayan ng hangin ngayon tsaka yung snow. Kailangan linisin yan kasi may parating na nga na aeroplano. Ito naman yung ginagawa ko dito sa loob, sa office ito mga kabayan kung saan naglalagay ako ng mga outlet, mga saksakan, ilaw at mga internet connection dito sa office. Napakaganda naman itong mga bilog-bilog sa labas. Ang sabi nila ay signal daw yan mga kabayan.
Ayan na mga kabayan, umpisa na lilipad yung eroplano ng Greenland. Yan yung pinakamalaking eroplano dito. Nice. So Nung makita nga ng lokal dito mga kabayan yung eroplano na lumipad na, ang sabi niya ay napakalaki daw na eroplano. Pero sa akin mga kabayan, maliit lang yan sa eroplano natin. Dito kasi sa Greenland mga kabayan, yung mga tao dito ay hindi naman halos lahat ay pumupunta ng Denmark. Kundi yung iba mga kabayan ay dito lang talaga sila sa Greenland. Ang Greenland kasi ay wala siyang mga konektadong kalsada. Kung sasakay ka ng mga sasakyan mga kabayan na panlupa, ay wala siyang kalsada papunta sa ibang lugar, kundi sasakay ka talaga dito ng helikopter, eroplano, barko para makapunta sa ibang lugar. Kaya maliit lang yung population dito sa Greenland dahil isa din sa dahilan mga kabayan, yung lugar nila ay talagang matataas na mga bundok na mga bato-bato. Hindi siya lupa kaya napakahirap yung construction dito sa mga building at yung paggawa ng mga kalsada. Kung alam nyo nga mga kabayan, ang Greenland pala ay isa ito sa may mataas na suicide kung saan mga kabayan marami sa kanila dito ang nagpapakamatay. Kahit nga i-search mo yan mga kabayan, makikita mo yan sa news. Dahil itong lugar ay tinitingnan din nila dito dahil nga sa malamig yung panahon, less yung activities dito lalo na sa panahon ng winter, bihira lang din yung araw. Yung araw kasi yung nagpabibigay ng lakas sa atin. Pag wala yung araw mga kabayan, nanghihina ka talaga. Lalo na kami dito ay maramdaman talaga namin. Kaya umiinom kami dito ng mga vitamin D mga kabayan dahil ito ang magbibigay lakas talaga sa iyo sa panahon pag walang araw. Pag ganito mga kabayan, kahit tanghali ay hindi mo makikita yung araw dito. Minsan mga kabayan, paswertihan na lang lalabas yung araw dito. Kaya napakahirap dito sa panahon ng winter. Depression yung kalaban mo dito, stress. Dahil nga matamlay yung katawan mo kapag walang init. Kaya samahan na lang talaga dito ng dasal mga kabayan dahil isa din yan sa magbibigay sa atin, magpapalakas sa atin ng loob at spiritual natin. Importante talaga yan, mayroon tayong Panginoon sa ating puso. Ang pag-abroad mga kabayan ay hindi permanent yan. Depende na lang kung magustuhan mo ang isang lugar. Pero gaya nitong lugar na ito mga kabayan, ay gusto ko pa rin mag-for good sa Pilipinas. Dahil nga nasanay tayo sa Pilipinas na mayroong araw, pwede tayong magtanim sa bakuran natin kapag mayroon tayong lupa, ay tutubo yung mga pananim. Dito ay puro snow, walang lupa, puro bato, walang mabubuhay dito na mga tanim. Pero maganda dito mga kabayan pag nagtrabaho ka dahil nga ang buhay dito at lifestyle nila ay talagang balance. Pag nagtrabaho ka dito ay talagang makakabili ka kung ano yung gusto mo. Kahit ako mga kabayan ay nahihirapan na din dito sa sobrang lamig at pagtatrabaho ko dito. Pero pag iniisip ko kung uwi ako ng Pilipinas ay halos doble din ang maramdaman kong hirap doon. Kahit maganda ngayong panahon din at lugar, pero kung wala ka naman sariling income doon ay talagang maghihirap yung pamilya mo. Okay na dito mga kabayan, maghihirap ako pero yung pamilya ko naman ay sagana naman at mabibili nila yung gusto nila. Balang araw ay makakauwi din kami sa Pilipinas, mag-for good kami. Habang bata pa kami ngayon ay sakripisyo talaga para sa pamilya. Salamat mga kabayan sa panonood. Huwag nyo naman po kalimutan i-subscribe yung aking YouTube channel. Pindutin na din yung bell notification para updated kayo kung may bago tayong mga video. Maraming salamat and God bless you all po.